Alright, first step na gagawin natin ay kailangan natin lihain yung mga kaha or kung ano man yung ating mga pipinturahan. Dapat lihain natin ng maayos. Gumamit tayo ng 400 grit na liha para mabilis matanggal yung lumang pintura na nakakabit dito. Pagkatapos nyan, kailangan natin hugasan at patuyuin. Gumamit tayo ng liquid soap, wag bareta, para hindi mahirap banlawan. So next step na gagawin natin ay lalagyan na natin ng Surfacer Gray o yung tinatawag na primer. So dito ginagamit ko ay 2K series na primer. So kung short naman kayo sa budget, pwede naman kayong gumamit ng UCH210 Surfacer Gray. At kung first time ka palang gagamit ito, kailangan mo pa itong i-activate para maghalo yung resin dun sa hardener. At meron din akong tutorial niyan kung paano mag-activate ng 2K series. Ilalagay ko na lang yung link sa description below. Pero dahil nanonood ka na rin ngayon, ituturo ko na rin sa'yo kung paano. At meron din instruction dito sa label ng Samurai Paint na makikita mo para hindi ka na mahirapan. Lahat ng 2K series ay kailangan i-activate bago gamitin. Dahil kapag nagamit mo to nang hindi pa na-activate ay hindi matutuyo ang project mo. Kaya ngayon ituturo ko sa iyo kung paano. Ilapat mo sa sahig yung red cap na makikita mo pagbukas mo ng spray paint. Pagkatapos ay pupupukin mo sa ibabaw or didiinan para lumubog yung resin. Ang idea na yun ay para mabutas yung pinaglalagyan ng hardener at humalo sa resin. Pagkatapos mong i-activate, kakalugin mo muna ng 2 minuto para maghalo ng maayos yung hardener at resin bago mo gamitin. At siya nga pala, one time use lang ang mga 2K series kasi nga may hardener, kaya 4 to 5 hours dapat nagamit mo na yung laman yan. Kaya bago mo to i-activate, siguraduhin mong nakahanda na yung mga i-sprayan mo. Dahil pag nagkaroon ka ng leftover or tira, hindi mo na yan mapapakinabangan pa kasi nga titigas na yan dahil sa hardener na nakahalo sa kanya. Hindi katulad ng mga ordinary primer, UCH210 ay pwede mo pang gamitin kahit na lumipas na ang ilang araw. Pero sa quality naman, hindi magpapatalo ang 2K series dahil matigas pa sa bato kapag yan ay natuyo. Kaya kung may budget ka naman, 2K series na yung ka mag-DIY, hindi mo na kinakalog yung spray paint at tuloy-tuloy ka na lang sa pag-spray. Yan ang isang dahilan kung bakit nawawalan agad ng pressure yung mga spray paint. Kasi nga, ang lamang pressure ng spray paint ay sakto lamang sa pinturang laman nito. Kaya pag naubusan ng pressure ang lata, hindi nalalabas ang pinturang laman nito kahit marami pa. Akala tuloy nung iba, defective yung nabili nila. Yun pala, mali lang yung paggamit nila. Kaya guys, pag nag-spray kayo, kailangan nyo rin siyang kalug-kalugin para hindi agad maubos yung pressure na laman nito. Alright, pagkatapos yung kulayan yung mga project nyo, ay papatuyuin nyo naman siya ng 20 to 30 minutes bago kayo mag-proceed sa inyong top coat. Alright, proceed na tayo sa ating top coat. So, ito naman top coat natin na gagamitin ay 2K hologram. So, dahil ito ay 2K series din, same procedure na ginawa natin sa ating primer kanina, kailangan din natin tong i-activate bago natin gamitin. Itong top coat na to ay pwede mong gamitin sa lahat ng kulay. Kung gusto mo magkaroon ng hologram effect, yung mga kulay na gusto mo ay pwede mo itong gamitin. Ibig sabihin sa kahit na anong kulay pwede mo itong ipatong. Halimbawa pula, dilaw, green, asul. Ibig sabihin hindi maapektuhan yung kulay na gusto mo dahil clear hologram lang ito. Magkakaroon lang ng hologram effect yung kulay na gusto mo, lalo na pag tinamaan ng araw. Alright, napakaangas! Sa pag-apply naman ng 2K series ay kailangan mo ng 10 to 15 minutes interval every coating. Wag kang magmamadali pagdating dito kasi ito na yung last part ng project mo. Dahil pag dyan ka pa pumalpak, back to zero ang DIY mo. Iwasan mo rin ibilad sa araw o sobrang init ang project mo pagkatapos mong pinturahan.
dahil isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng cracking ang mga project na. Iwasan mo rin mag-DIY sa mga alikabok na lugar dahil kapag lumakas ang hangin siguradong didikit lahat sa project mo at masasayang lang ang pinaghirapan mo. At siya nga pala, kung bago ka pa lang sa channel ko at interesado ka sa mga ganitong content, hit mo na yung subscribe button at yung bell para updated ka pa sa mga bagong videos na i-upload ko dito. At kung meron ka pang katanungan tungkol sa iyong DIY at sa Samurai Paint ay mag-iwan ka ng comment sa ibaba para masagot ko kapag nabasa ko ito. At syempre kung naghahanap ka ng Samurai Paint para sa iyong DIY ay available din yan sa aking physical store, TikTok, Shopee. Huwag mahiyang magtanong. Alright, kapag natapos mo na ang mga step na itinuro ko ay patuyuin mo lang ng at least 24 hours ang project mo bago mo to isalpak sa motor mo. Alright?